linis muna tayo ng mga alaga natin, mga master, para malinis o maganda tingnan. Kapal na ng alikabok, 2 months na hindi ito nalinis. Yan o, para maganda din tingnan. Goods na naman to.
Shoutout mga master. So ito na yung inaantay nyo. Mag-check tayo ngayon ng superheat. Itong isang Paco unit. So ito na yung inaantay nyo. Dumating na yung thermometer namin. Hindi ko alam kung saan to made. So check natin. So ngayon mag-check tayo ng superheat nitong isang aircon unit. So paano ba mag-check? Ganito. Shoutout mga master. So ito na yung inaantay nyo para sa nagtatanong. So mag-check tayo ngayon ng superheat nitong isang aircon unit dahil maraming nagtatanong sa atin kung paano magkuha ng tamang superheat ng isang aircon unit. So paano ba magkuha ng superheat? So tara, samahan nyo ako. Maraming nagtatanong kung paano magkuha ng subcooling at saka superheat sa isang aircon unit. So tara, samahan nyo ako. Tani ada. Shoutout mga master. So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon. So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon mga master. Daming natatanong ito. Nung nakaraan ba tayong gumawa ng video? Shoutout mga master, lalo na sa nagtatanong. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Dahil dumating na yung thermometer natin. Dahil dumating na yung ni-request natin na thermometer, hindi ko lang alam kung saan made ito. So check natin kung accurate ba to siya. So kukuha tayo mag-check tayo ng superheat nitong isang aircon unit. So ngayon so ito na yung inaantay natin mga master, lalo na dun sa nagtatanong kung paano ba pagkuha or pag-check ng superheat ng isang aircon unit. So tara, samahan nyo ako. So ito na yung inaantay natin mga master. Hindi ko lang alam kung saan to made. So ito na yung inaantay natin. Paano ba pagkuha ng superheat ng isang aircon unit? So tara, samahan nyo ako. So ito na yung inaantay natin mga master. So kukuha tayo ngayon o mag-check tayo ngayon ng subcooling ng isang aircon unit. So paano? Samahan nyo ako. So kung paano, panoorin nyo. So ito na yung inaantay nating thermometer mga master. So ngayon titingnan natin kung accurate ba to siya. At saka check tayo mag-check tayo ngayon ng superheat nitong isang aircon unit. Check tayo ng subcooling nitong isang aircon unit para naman din guide dun sa mga baguhan kung paano pagkuha ng superheat ng isang aircon unit. So ito na yung inantay natin mga master. So mag-check tayo ng superheat. So ito yung inantay natin mga master. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano tayo kukuha o pag-reading ng tamang superheat, pag-reading ng superheat at saka subcooling sa isang aircon unit tulad nito. So tara. So ito yung gauge manifold natin. The suction pressure is 55. The charge pressure is 290. So ngayon kukuha tayo ng thermometer sa suction pipe. So ngayon ang formula ng superheat mga master is line temperature minus saturation temperature or gauge temperature. So ngayon kukunan natin ng temperature yung line temperature. Tara.
yan yung gauge. So paano ba mag-check ng superheat ng isang aircon unit? So ito na yung mga master, oh. Dumating na yung order natin na thermometer. So hindi ko alam kung saan tong made. So ngayon mag-check tayo ng superheat at saka subcooling itong isang aircon unit ACO 3 ng brand. So paano? Ganito yan mga master. So ito yung suction pressure natin. Open karo. Open karo. Soya bas. So yan yung suction pressure natin. Yan yung suction pressure natin. So kukunan natin. So ang formula natin mga master, line temperature minus saturation temperature or gauge temperature. So ngayon ito yung gauge natin, gas. Ito yung suction pressure natin. So yan 55. So kukunan natin muna na yung, kuha muna tayo ng temperature dun sa suction or line. So ito yung suction pressure natin at saka discharge pressure. So ngayon ang formula ng superheat mga master is line temperature minus gauge temperature or saturation temperature ditong suction gauge. So unang kukunin natin yung line temperature. So tara, kunin natin yung line temperature. So 49.7. So dito sa suction pressure natin, so yape. So yabas. Open, pura. Ha? Gas, mapi? So yung suction pressure natin, mga master is 68, 67, 68. So 68 suction pressure natin. 68. Ilan ba yung kanina? Ulitin natin. Bangkaro pura. So yun, yung superheat natin mga master is
So ulitin ko mga master, yung superheat natin na kailangan. So ngayon mga master, yung formula natin mga master is line temperature minus saturation temperature or gauge temperature. So yung line temperature is 49.7. Ngayon yung suction pressure natin, ngayon yung gauge or pressure or refrigerant, ngayon yung suction pressure or saturation temperature or gauge temperature mga master is 40, dahil 68 yung saturation niya is 40. So yung superheat natin mga master is 9. Okay, so okay na master, yan yung pinaka superheat natin, 9. So good, 9 degree Fahrenheit yung superheat natin. Okay, so ngayon ito yung reading ng gas pressure natin. So paano papagkuha ng superheat? Ganito yan. Paano pagkuha ng subcooling? Yung formula ng subcooling mga master is gauge temperature or saturation temperature sa discharge line pressure minus line temperature bago mag-metering device. Okay? So ito yung discharge pressure natin, 290. So ngayon 290 yung so ngayon i-check natin din yung line temperature bago mag-metering device. Dito check natin bago mag-metering device mga step. Paklo. Bago nito. Ito yung metering device. So dito tayo kukuha. Ito sa line na to. Kung ilan. $86, 85.84. Okay, 85 mga master. 85. Bangkaro. So 85. So ang saturation temperature niya mga master dito sa discharge line, para makuha natin yung superheat, para makuha natin yung subcooling, 290 yung saturation niyan. So kukunin. So ito yung metering device mga master. So dapat dito tayo, bago nitong metering device tayo kukuha mga 6 feet or 6 inches. So dito tayo kukuha ilang 91. Bangkaro. Lagi ka? Bangkaro. Oh, bangkaro. Tayo kuha. $94. Check natin.
Bangkara. एक मिनट. 50. Isa. Ganito ito. Yan. Take minute. Bangkara. Minus ano natin, so paano pa pag-check ng superheat ng isang aircon unit tulad nito? So ngayon mga master, dumating na yung order natin o request natin, kaso hindi ko alam kung saan to made. So ngayon mag-check tayo ng superheat ng isang aircon unit. So ito na yung request yung mga master, dumating na itong thermometer natin na ni-request natin. So hindi ko alam kung saan to made. So check natin yung superheat nitong unit. So paano ba natin ma-check? Ganito. So ito yung suction pressure natin mga master. So ang formula natin mga master sa superheat, line temperature minus saturation temperature or gas refrigerant temperature. So ngayon dito tayo kukuha sa suction pressure. Okay? So yung formula natin mga master, line temperature minus saturation temperature dito. Okay? So yung suction pressure natin, ayan o. So yung formula natin mga master sa pagkuha ng superheat is line temperature minus saturation temperature. Dito tayo magbabase sa suction pressure. So yung suction pressure natin mga master, ayan o. So yung formula ng superheat mga master, line temperature minus saturation temperature. Dito tayo magbabase sa suction pressure, sa saturation or gauge temperature. So ngayon, yung suction natin mga master, 68. Oh, yan, 68 PSI. So 68 PSI mga master, pag i-convert natin ng saturation temperature is 40. Okay? 40 mga master. Ngayon, yung line temperature natin mga sir, yan yung 40 yung minus natin. So, i-check natin yung line temperature. So, paano pa pagkuha mga master? Yung formula ng superheat is line temperature minus suction temperature.
So ang formula ng superheat mga master is ang formula para makuha natin yung superheat mga master is line temperature minus saturation temperature. Okay? So yung formula ng superheat mga master para makuha natin yung superheat, line temperature minus saturation temperature. Okay? So yung suction pressure natin mga master nasa 68. Ayan o. Okay? 68. Yung saturation niya 68 psi. Yung saturation niya mga master nasa 40 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon, yan yung i-minus natin sa line temperature. So i-check natin yung line temperature. 6 inches mula ng suction. 6 inches mula sa suction ng compressor. So 6 inches mula din sa suction ng compressor or sa compressor. So 6 feet mula din sa compressor. So 6 inches mula din sa compressor, mula sa suction ng compressor. Check muna yun. So ngayon, dito sa suction pressure natin mga master, so ngayon yung sakdi, so 49.7 mga master. So yung suction pressure natin mga master is 68. So 68 mga master. Yung saturation niyan is 40. So yung superheat natin mga master is 9 degree Fahrenheit. Okay? So good. Ayos yung superheat natin. Pasok tayo sa average ng superheat na 8 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So okay, so ganyan pagkuha ng superheat ng isang aircon unit mga master. Suction pressure natin mga master is 68. Okay? 68, yung saturation temperature niya mga master is 40. So 40 degree Fahrenheit yung saturation. So suction pressure natin mga master is 68. 68 yung saturation phase, saturation 68 yung so 68 so 68 psi R22 mga master o refrigerant 22. So 68 degree 68 psi mga master, yung saturation niyan is 40 degree. So line temperature mga master minus saturation temperature, ngayon yung separate natin is 9.7. Okay? So tamang tama, goods. So goods mga master, pasok tayo sa average or so tamang tama. So goods na goods mga master, pasok tayo sa average na 8 to 15 degree yung superheat ng isang aircon unit. Okay? So goods mga master, pasok tayo sa 8 to 12 degree. So pasok tayo sa average. So yung superheat natin mga master is 9.7 degree Fahrenheit. Okay? Goods mga master. Dahil yung range ng superheat mga master 8 to 12, 8 to 15 degree Fahrenheit yung tamang or yung range ng superheat ng isang aircon unit. Okay? R22 mga master,
So yung superheat natin, yung nakuha nito sa unit na to is 9.7. Okay? So ganun lang pagkuha ng superheat mga master gamit itong thermometer na to. Goods naman din. Okay? So ganito mga master, yung formula ng subcooling mga master is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature. So yung gauge temperature natin or gauge PSI natin or suction or discharge pressure is 60. So yung formula ng subcooling mga master is, so paano magkuha ng subcooling mga master? Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay? So yung gauge pressure natin 260 mga master. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon check natin yung liquid line temperature bago mag metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. So 6 inches or 6 feet 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda dahil nga 6 inches. So dito tayo kukuha banda kahit dito. So kuha tayo. So dito tayo kukuha. ...102 degree Fahrenheit mga master. So yan 108.6 mga master. Diyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So yan 107.2 degree Fahrenheit mga master. Sara. So yan yung metering device. Ito tayo kumuha. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 8 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang pagkuha ng superheat mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So pasok tayo. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling
ng isang aircon unit. Okay, pasok tayo sa, so okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 8 to 15 degree. Yung nakuha nating subcooling dito ngayon, master, is 12 degree Fahrenheit. Okay, so ganun lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong tatanungin. Okay, so ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano ba magkuha ng superheat or paano pag-grading ng superheat sa isang. So shout out mga master, ito yung tuturo ko sa inyo, paano ba pag-check or pagkuha ng reading ng superheat ng isang aircon unit. So ito na yung hanap nyo, dahil dumating na yung request nating bagong thermometer. Hindi ko lang alam kung saan ito made, wala nang nakalagay, wala na itong lagayan, dumating sa atin. So check natin para malaman natin na goods yung unit natin. Check natin yung superheat at saka subcooling. Check natin yung superheat ng isang aircon unit. So tara, kung paano? Tara. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, paano magkuha ng subcooling ng isang aircon unit. Tulad nito, Paco aircon. Okay? Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano mag-check ng superheat ng isang aircon unit. Maraming nag-aabang ito. So ito na yon. Dahil nga dumating na yung bagong thermometer na request natin, kaso nga lang hindi ko alam kung saan ito made. So check natin. Pero okay naman, accurate naman siya nung chinek ko. So tara, ituro ko sa inyo kung paano kumuha ng superheat. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano mag-check ng subcooling nitong isang aircon unit. Kung paano. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano mag-check ng kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. So tara. Ganito 'yan. Ganito 'yan. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano mag-check ng superheat sa isang aircon unit. Dahil dumating na yung bagong request natin na thermometer. Hindi ko lang alam kung saan ito made, pero check natin, accurate naman. So check natin, accurate naman kung mag-check ako. So tara, kung paano? Alam mo ba kung paano mag-check ng superheat ng isang aircon unit? Panoorin mo to. Alam mo ba kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit? Dahil dumating na yung bagong thermometer natin. Hindi ko lang alam kung saan ito made, pero try natin, accurate naman nung na-check. So tara, paano? Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano mag-check ng superheat ng isang aircon unit. Dahil dumating na itong bagong thermometer natin, hindi ko lang alam kung saan ito made, walang nakalagay, ganito na nung dumating, wala ng box, pero accurate naman nung nag-check ako. Nung chinek ko. So tara, turo ko sa inyo kung paano kumuha ng superheat. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master, kung paano magkuha ng subcooling ng isang aircon unit. Dahil dumating na itong bagong thermometer natin na request, hindi ko lang alam kung accurate ito, hindi ko lang alam kung saan ito made, pero accurate naman. So tara, turo ko sa inyo. Panoorin mo ha. So tara, turo ko sa inyo. Kung alam mo to, hindi ka mahirapan mag-troubleshoot sa system ng isang aircon unit tulad nito. Okay? Superheat at saka subcooling. Paano ba pagkuha niyan? Panoorin mo to. Panoorin mo. Dahil yung subcooling, diyan natin malalaman kung gaano kadami yung liquid refrigerant nandyan sa condenser fluid. Yung superheat naman, malalaman
Diyan din natin malalaman diyan din natin malalaman kung gaano kadami yung liquid refrigerant na nandyan sa evaporator coil, dahil pag masobrahan, malaki yung posibilidad na maraming liquid refrigerant na babalik sa compressor. So tara, check natin. Mag-check tayo ng liquid line filter dryer mga master. 110 degree Fahrenheit yung inlet, yung outlet niya 98 degree Fahrenheit, so 12 degree Fahrenheit. So mataas na yung difference, kailangan na palitan ng bagong filter dryer. Mag-check tayo ng liquid line filter dryer mga master. 110 degree Fahrenheit yung inlet, yung outlet niya 98 degree Fahrenheit, so 12 degree Fahrenheit. So mataas na yung difference, kailangan na palitan ng bagong filter dryer. Inlet 110 degree Fahrenheit, outlet 98 degree Fahrenheit. So ilan ba ang tamang difference between inlet and outlet ng liquid line filter dryer? Abangan. Inlet 110 degree Fahrenheit, outlet 98 degree Fahrenheit. So ilan ba ang tamang difference between inlet and outlet ng liquid line filter dryer? Abangan. Kitang-kita yung sign mga master na nag-low superheat yung isang aircon unit. Tulad nito. Diba? Nag-yellow itong gas line or suction line. So, ang dapat nating i-check mga master, una, air filter, baka marumi na. Pangalawa, evaporator coil, baka marumi na rin. Pangatlo, check mo rin yung indoor fan motor, baka may problema. Dahil kapag mag-insufficient airflow na dadaan sa evaporator coil, mag-low superheat reading siya or mag-ice build up dito sa gas line or suction line tulad nito. Pang-apat mga master, kapag modulating metering device yung gamit ng isang aircon, dapat i-check din natin yung metering device, baka na-malfunction. Pang-lima at huli mga master, check natin yung refrigerant pressure, baka overcharge. Okay? Inlet 110 degree Fahrenheit, outlet 98 degree Fahrenheit. So ilan ba ang tamang difference between inlet and outlet ng liquid line filter dryer? Abangan. So ito yung chinek ko ngayon mga master, dahil hindi gumagana itong isang outdoor unit. So nung bukas tayo, ito yung napansin ko, kaya pala nag-trip yung breaker dun sa baba. Natanggal itong isang wire or signal wire ng compressor, lumikit ito sa body, kaya nag-trip yung circuit breaker. So lumuwag, tapos kapos itong, or tamang-tama lang yung haba ng wire. Ayan o, kaya nahatak siya. Wala rin kasing allowance yung wire eh. Tapos ang luwag pa yung screw, kaya natanggal siya. So dito siya sa number 3. Kita na rin natin.
tali lang to natin dito para hindi siya matanggal. Ano lang kasi 00 dapat dito pa yan dapat dito pa yan master tsaka cat. So yan, check natin kung magana na ba to. Pa-reset natin yung breaker. So yan, nakauna yan mga master. Na-reset natin, titingnan natin kung mag-start yung compressor o yung outdoor unit. Ayun, gumana na nga mga master Yun lang ang problema, ang init dito sa taas mga master. Wala talaga tayong magawa. Pag may trouble kahit 50 degree, akitin natin. Ang init. At least okay na master. Kung anong problema mga lodi, may nag-check na po nito mga lodi. Double check lang po natin kung ano talaga ang findings. Marami pong compressor, loss compression, tapos filter. Double check lang po natin mga lodi. Okay. Send mo kay Melissa. Zero daw. Sure. 150 high side, low side 140 140. Sa itim ang ampere nya 11. Sakto. Dapat ang ano niyan nasa 22 niyan. Wala, ito ang gauge nandito, dapat lilipat natin. Nalipat pala. Lilipat po. Okay, tagil. Sige, bibili. Mga bomba nito, mga 350. Ang high pressure nasa 250. nasa 225. Yeah, 225. Dito sa high low side nasa nasa 140. Plus compression mo. 140. Wala siyang Dapat ang bomba niya. Refrigerant 22 mga master, suction pressure nya 75. Okay. Tapos discharge pressure nya 185. Loss compression na mga master. Compressor na. Nasweldo ni Papa Mate og loloy karon pa jud duha ra ka buwan gihatag ang overtime sunod na ko na puno uban na sunod na ko adlaw ang padama kay yaya pa si Papa mapawais ako kariyo siguro mga Merkules or Huwebes siguro. Love you. Nayayay.
mga master, oh. Basag siya. Ayan. Pan blade 5.8 26 inches. Ang bilis talaga masira yung mga bearing dito sa Middle East. Ayan, oh. Sobrang init kasi mga master, kaya ang bilis matuyo yung grasa sa loob. Linis lang muna mga master, kahit itong condenser coil lang, para hindi mag high pressure yung mga unit na inaalagaan ko dahil mainit na ngayon. Bakbakan na naman sa makating trabaho mga master. Dagdag tayo ng supply air diffuser dito sa kwarto na to. Diyan, oh. Ang kate. Nag-yellow na gas line, maabot na to diretso dun sa may suction at saka sa compressor. Ayan mga master, oh. So ang dapat nating i-check, air filter, baka marumi. Pangalawa, evaporator coil, baka sobrang dumi na rin. Pangatlo at huli, i-check mo rin yung indoor fan motor, baka may problema. Dahil ang cause nito mga master, nag-low superheat siya. Dahil pag insufficient yung airflow na dadaan sa evaporator coil, ganito yung mangyayari. Okay? Sayang naman mga master, oh. Tinapon lang, oh. Sus, kung na Pilipinas pa to, marami ng pamilyang makakain. Dami, oh. Tindahan kasi ng gulay yung dito sa tapat mga master, oh. Tinapon lang nila. Ay, nagpadala talaga ng tiplon yung supervisor ko mga master, oh. Ayaw talaga niyang ikabit itong mga flare type or itong type ng compressor na nut type na walang tiplon. Dahil ito yung kinabit ko nakaraan, oh. Ito naman kasi siya mga master, nagkaproblema lang yung liquid line filter dryer. Ayan, palit tayo. Tapos gusto niya i-flushing, so na-flushing tayo. Nakita niya na walang tiplon, nagalit. Nagtalo kami nito, eh. Tapos ngayon, ayan, oh, pumunta dito kanina. Sabi niya, ba't wala akong naka-ready na tiplon? Sabi ko, wala na akong tiplon, eh. Yun, magpadala talaga. Sabi ko, hindi natin lagyan ng tiplon. Hindi, magpadala ako. Bigyan ka ng plumber. Dadayain lang natin mga master. Kabit natin, tapos lagyan natin tiplon sa may likod, para hindi siya magkirkir. So yan,
Nakabit na lang natin tong suction at saka discharge mga master. Tapos yung liquid line filter dryer, leak test, vacuum na tayo. Okay. Ayun o. Kaya pala parang may tumatalon-talon eh. Sirang-sira na talaga. Buhay maintenance mga master. Nagyayelo yung suction pipe diretso sa compressor. So dito manipis lang siya. Ayan o, sa may gas line. So ito yung dahilan mga master o. Maluwag yung B-belt, tapos sira na rin o. Kaya insufficient airflow na yung dumadaan sa evaporator coil. Kaya nag-loose operate siya, nag-ice build up yung gas line, suction line diretso sa may compressor. So ito yung B-belt lang ang naging problema mga master. Kaya nag-loose operate siya, nag-ice build up. Okay? Ligo-ligo muna mga master. Lalo na ngayon na summer, dapat weekly talaga tayo maglinis kahit condenser coil lang para sigurado. General cleaning mga master. General check din sa electrical at saka mechanical ng isang unit. So yan o. Ang init. General cleaning mga master. 30TR train package aircon, train ng brand. Inaabot ng 3 buwan talaga bago natin na buksan uli o na general cleaning dahil nga busy din tayo sa kabilang building. So dumi na o, kailangan na talagang paliguan. So yan o, pati itong dito sa compressor puro alikabok na eh. 3 buwan pa lang yan ha. Yan o, ligo-ligo muna para sigurado mga master goods. Yan o, tapos talaga sa kabila eh. Ang init mga master. Panat, linis-linis muna mga master para matanggal yung alikabok ba, para maganda din tingnan. Baka mamaya aakyat sa model. Bati-badi, singhot na naman tayo ng alikabok nito. Bahala na, importante walang problema yung mga unit natin. Ayun o, linis na naman. Ang taas, dami pang naka-stack sa baba. Ligo muna mga master. Kahit garden hose lang yung gamit natin, at least matanggal yung mga alikabok. Yun o, mabilis talaga yung trabaho mga master o. Pag mayroon tayong ganitong adapter, lalo na pag ganitong type na liquid line filter dryer na flare type, so saglit lang, handa lang tayo ng ganitong adapter. Hindi ka na kailangan maghinang para makapag-flushing sa system. So lipat lang agad, flushing na naman sa kabilang system. Tanggal talaga lahat ng mga dumi na dumidikit dun sa pins or evaporator coil mga master pag pressure washer yung gamit. Pero pag gardenas lang yung gamit namin, hindi natin matatanggal yan. Kaya every 3 months talaga tayo gamit ng pressure washer para siguradong malinis. Yun o, wala nang nagmamahal. Ang dumi na. 3 months pa lang, dumi na ng unit. Dito rin oh, electrical control mga master, kailangan din natin ma-blower to. Yan oh. Ayun oh, blower lang mga master para sabihin nagtatrabaho tayo, para malinis lagi yung unit natin. Ayan oh, bayad na naman ang isang araw ni Mulders. Ayun oh,
Akyata na naman mga master. Hih. Manginginig na naman yung bitlog natin nito. Hih. Ano mga pamilya sa ano, i-connect mo ako sa data mo. يبغى ترتيب؟ ايوه أول شيء ايوه ويت. والله العظيم دقيقة. again video. again. Push and أيوة. setting. ايوه 1 2. هذا RPM ها Here RPM 304 high level. بعدين Okay. Wait. 304 for high level. Okay. 303 for medium level. medium Yeah. 302 for low. low Yeah. 304 high 304 high. check camera Now 9.8. 9 0.5. اوكي ويبقى جدار ركب كاميرا تنتي 25 لا ايه ماكسيمم 25.